Welcome sa LMTVPH, kung saan kuhang-kuha ang pulso mo kapatid. Fresh at nagbabagang mga kaganapan sa mundo ng telebisyon, music at entertainment ang aming hatid sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang dito, huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Pakiclick na rin ang notification icon para hindi ka mahuli sa mga updates natin, mapabalita, music o kahit ano pang trip mo. Nitong mga nakaraang araw, naging hot topic sa social media ang hindi pagpapakita ni Atasha sa noontime show ng TV5. Marami tuloy ang nag-isip, nilayasan na nga ba ni Atasha ang Eat Bulaga? May mga nagsasabing baka raw lumipat o kaya naman ay may problema sa production. Pero teka lang, dahil bago lumala ang chika, heto na ang katotohanan. Ayon sa ulat ng Abante, mali ang akala ng marami. Isang insider mula sa EB ang nagkumpirma na hindi kailanman binitawan ni Atasha ang pagiging dabarkads. Ang tunay na dahilan, naging busy lang daw ang anak ni Aga Muhlak at Charlene Gonzalez at nitong huli ay medyo napilayan daw kaya kinailangang mag-rest. Pero don't worry dahil okay na siya kaya balik na siya sa show. Kitang-kita naman ang energy niya kanina, di ba? At hindi lang yan, may bulong-bulungan din na may isa pang show sa TV5 na inihahanda para kay Atasha. Mukhang lalong magiging busy ang ating girl. Ano kaya ito? Sitcom ba? O baka naman hosting gig uli? Aba, dapat lang naabangan natin yan. Bago tayo magpatuloy, kung hinahanap nyo kami sa Facebook, Instagram at Twitter, narito ang aming official page, IG at X accounts. Feel free to follow us para mas maging updated ka sa aming latest content. Samantala, pag-usapan natin itong pinakabagong segment ng Eat Bulaga. At kung tuluyan na bang inalis ang mga lumang segment na Paraffy at Clones at kung anong ang nangyari sa mga singing queens. Noong Friday, ipinakilala na ang bagong segment na The Age is Right. Mula sa title pa lang, halatang hango ito sa sikat na The Price is Right. Pero imbes na presyo ng gamit, edad ng tao ang kailangang hulaan. Sa game na ito, kailangang gamitin ng mga contestants at maging ng mga hosts ang kanilang judgmental skills at talas ng mata para malaman kung ilang taon na nga ba ang nasa harap nila. Kasama sa pag-host ang nakakaaliw na kulitan ni Riza May Dizon, Miles Ocampo, Maine Mendoza at ang kulitan ni Jose, Wally at Paulo. Sa gitna ng segment, pumalo sa mahigit 145,000 ang concurrent viewers sa YouTube. Live pa lang yan. Kung isasama pa ang Facebook Live at TV ratings, kitang-kita na solid pa rin ang kapit ng mga Pilipino sa TVJ at sa buong Dabarkads. Sabi nga ng isang netizen sa comment section, ito ang segment na nakaka-excite hulaan sa bahay. Simple lang pero ang saya. May mga nagsasabi rin na ito ang perpektong kapalit o kasama ng bawal judgmental dahil sa interactive nature nito. Kitang-kita rin ang saya sa mga hosts. Ramdam na ramdam ang bagong energy sa studio. Marami ang pumupuri sa chemistry ng legit Dabarkads dahil kahit bago ang laro, parang gamay na nila ang pagpapasaya. Ang tanong ng marami, magiging regular segment na kaya ito araw-araw o baka naman may mas matindi pang pasabog ang Eat Bulaga para sa kanilang ika-47 taon? Samantala sa gitna ng masayang segment ay ang tanong naman ng ibang netizens kung tuluyan na bang inalis ang mga long-time segment nito sa Paraffy at Clones Open. Ayon sa aming source, mukhang sabay nang nag-conclude ang parehong segment noong January 22, 2026. May nagtanong din kung babalik pa ang mga singing queens next week. Agad naman sinagot ito ng isa sa mga SQ na si John Drilon at sinabing naka-off lang daw sila at babalik pa sila sa susunod na linggo. So sa mga SQ fans dyan, wag munang malungkot dahil hindi mawawala ang mga singing queens sa Eat Bulaga. Baka may inihahandang segment or mas malaking project ang programa para sa grupo. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Samantala, trending ngayon sa social media ang ipinasilip sa publiko na itinuturing na pinakamalaki at pinaka-state-of-the-art na TV network studio sa buong Pilipinas. Ito tinatawag na MQ Studios, ang bagong mega complex sa Mandaluyong City na handang-handa ng
maging sentro ng entertainment at balitaan ng TV5. Ayon sa video na shinare ng News5 at ni MJ Marfori sa Facebook, isang ito studio na kayang mag-accommodate ng hanggang 800 pax audience capacity. Dito, maaari nang maging tahanan ng mga malalaking live shows, concerts, at mga events ng Kapatid Network. Perfect na perfect talaga para sa mga paboritong Kapatid programmed na may live audience. Ang disenyo ng MQ Studios ay talagang world-class. Mula sa modernong lighting, sound system, at mga teknolohiya para sa broadcast, lahat ay bago at pang-international standard. Pero hindi lang yan. Isa sa mga exciting features ng MQ Studios ay ang kanilang M-Quest Music Studio. Yes, you heard that right. Bukod sa malawak na main stage, may sariling music studio para sa mga artists, recordings, at musical productions. Ibig sabihin, mas dekalidad na musika at performances ang mapapanood natin mula sa mga kapatid artists. Ayon sa News5 at LMTV-PH, ang MQ Studios ay ipinasilip na rin sa ilang personalidad, kabilang sina Sir Ed Lingao at Sir Jove Francisco. Patunay lang na handang-handa na ang pasilidad na ito para sa big-time production. Kaya naman mga kapatid, abangan ang mga programa ng TV5 na mas pinaganda at mas pinataas ang kalidad dahil dito mismo sa MQ Studios sa Mandaluyong City, mangyayari ang lahat ng yan. Siguradong mas marami tayong aabangan na collab shows at sorpresa mula sa inyong paboritong Kapatid Network. At hanggang dyan na lang muna ang ating update for today. Ano ang masasabi mo sa ating video? Feel free to comment below. At kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay.